Sa mga naghahanap ng gagawin ngayong weekend, pwedeng mag-reconnect with nature. Sa Lamesa Eco Park na muling magbubukas sa publiko simula po bukas. Ang mga pwedeng gawin doon, tinutukan ni Mariz Umali. Sari-saring ibon na tila hineheleka sa kanilang mga huni. May mga paniki, ahas, pati iba pang wild animals. Bukod pa sa nagtataas ang mga punong kahoy at iba pang halaman at mga bulaklak. Ilan lang ito sa mga makikita sa gubat na ito na nasa gitna ng syudad? Yes, you heard it right. Dahil sa pinaganda pang Lamesa Eco Park na muling bubuksan sa publiko bukas. Pero nasilip na natin dito lang yan sa Quezon City. Lamesa Eco Park is seen to be a recreational park before. But now that we are reopening it, we see that this is more of an environmental hub. An environmental hub that would really awaken the environmental consciousness of the public. Kabilang sa gusto nilang ituro kasunod ng pagpapaganda pa sa pasyalan ang pagpapahalaga sa mga gubat. Now that we are facing climate change, it is best that our public, that our citizens will be able to reconnect to the nature and be able to provide an avenue for them to really help the nature. Sa kaso ng Lamesa Watershed, hindi lang yan basta source ng ating tubig gripo, tirahan din ng maraming hayop. Base sa biodiversity assessment na isinagawa sa loob ng 1 linggong obserbasyon rito sa Lamesa Eco Park, lumalabas na aabot sa higit 220 species ng flora at fauna ang makikita rito. Kaya perfect daw itong paraan para hindi lang tayo ikangay makapag-reconnect with nature, kundi mabuhay ang kamalayan para lalong alagaan at mahalin natin ang ating kalikasan. Dahil may exotic species na nakita na delikado raw sa mga endemic o native species natin, ginagawa na raw ito ng paraan. Yung exotic po, yung gusto nating mawala. Dahil, so yung weeding and clearing to eliminate yung competition between the exotic and yung itatanim natin na native. Ang bird watchers na sina Michael at Karen na mahigit 10 taong nagmamasid dito, natuwa sa pagsasaayos sa Eco Park. Yung mga ibon, mas happy sila kasi nga walang nanguhuli sa kanila. Tapos even yung mga park goers, hindi naman nila pinapakailaman yung mga wild birds. Dito, pwedeng mag-request ng guided tour for bird watching. Ito lang yung forest sa loob ng Metro Manila na makakakita kami ng forest birds. Sa mga naghahanap naman ng adventure, meron din ditong wall climbing, rappelling, forest paintball, archery tag, at lugar para sa team building. First phase pa lang ang bubuksan bukas sa publiko, pero sa second at third phase, posibleng mapasyala ng isang lagoon at mag-camp at hike. Libre ang entrance sa mga taga Quezon City at 20 pesos lang ang entrance sa non-residents. Pero para maprotektahan pa rin ang kalikasan, limitado lang sa 1,000 ang bisita kada araw. Kaya kailangan magpa-reserve sa website ng Manila Water Foundation. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras.